Mula precom hanggang refractory period, ang siklo ng male orgasm ipinaliwanag. Para sa mga lalaki, ang orgasmo ay itinuturing na rurok ng kasiyahan sa pakikipagtalik. Kapag ang isang lalaki ay nasasabik, dumadaloy ang dugo sa erectile tissue ng ari na nagreresulta sa pagtayo. Mas mataas ang pagkamanyak, mas matigas ang ari. Habang lumalakas ang pagkamanyak, namamaga ang ulo ng ari, tumataas ang tensyon ng kalamnan, bumibilis ang tibok ng puso, at tumataas ang presyon ng dugo. Ang paghinga ay nagiging mahirap din sa puntong ito, humihigpit ang scrotum at nagsisimulang lumabas ang likido mula sa mga testicle na kilala bilang precom. Ang precom ay naglalaman ng buhay na sperm at nagsisilbing pampadulas. Bukod dito, pinapahusay nito ang pagnanasa. Kapag papalapit na ang orgasmo, bumibilis ang mga galaw ng katawan, lalo na ang pag-ulos. Ang presyon ng dugo, tibok ng puso, at paghinga ay nasa rurok. Tumataas din ang pagkonsumo ng oxygen. Kapag naabot ang orgasmo, may mga panginginig o spasms sa mga kalamnan ng mga kamay at paa. Kasabay nito, biglang naglalabas ng tensyon ang katawan, at may mga ritmikong pag-urong sa base ng ari na nagreresulta sa paglabas ng tamod, ejakulasyon. Ang balat ay maaari ring mamula dahil sa pisikal na reaksyon. Pagkatapos ng orgasm, ang laki at kulay ng mga ari, pati na rin ang iba pang bahagi ng katawan, ay unti-unting bumabalik sa normal. Bago makaranas muli ng orgasm, kailangan ng isang lalaki ng panahon ng pahinga, tinatawag itong refractory period. Ang haba ng panahong ito ay nag-iba depende sa lalaki. Ako po si E.A. Alberto Santos, nagpapaalam muna. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan.